Thank you. Praise and worship. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at sa oras pong ito, nais nating i-welcome ang and as I call your name, pwede po ba na kayo, para po namin kayo. Ito, Jomar Ili. Yan. Thank you for coming. Si Lovely Joy Kimpan. Rose para welcome. Evelyn Santos. Ano po siya? Rowena Lopez. Thank you. Princess Nicole Ramirez. Ayan, ang kapatid ni Nanay Bininata ito. Ellen Reyes. Anak ba? Kapatid, no? Kapatid. Okay, so thank you very much. So, tayo po ay saglit na yumuko. Ama naming Diyos, buhay at makapangyarihan sa iyong banal na harapan at maintindihan ang iyong mensahe sa umagang ito. Gabayan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghahanap upang ito ay aking maibahagi ng buong linaw at kalituhan. Dalangin ko sa umagang ito, bigyan mo rin po sila ng kaliwanagan sa mga salita mong mapapakinggan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay pinamagatang salvation is by grace through faith. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse yung ating pamagat o titulo ng mensahe sa umagang ito. For by grace you have been saved through faith, and this not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created which God beforehand that we should walk in them. Ibigyan po natin ng emphasis yan maya-maya. Isa pong malaking katanungan ay why humanity needs salvation? Bakit kailangan ng sangkatauhan na sila ay maligtas? Unang-una po, God created humanity for relationship. Simulan po natin sa umpisa. Ang tao po, siya bunga ng nagbanggaang planeta at hindi ho siya nanggaling. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Genesis chapter verses 27. And designed for fellowship, for purpose. Meron pong kadahilanan bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. And of course, ultimately, for the glory of God. Sabi po sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, then God said, let us make man. So clearly po, no? Nilikha ng Diyos ang tao. Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God, He created him.
Male and female, He created them. So there's no doubt about it that you and I were created by God. Nilikha tayo. Bakit kailangan niyang lumikha ng sangkatauhan? Again, as I have said, He wants fellowship. And He wants to get all the glory out of that. Kaya may purpose ka. Hindi ka naririto sa lupa para lang mag-exist. And then later on, eventually ay mawala. Diyos ang likas, kaya malalim na dahilan ito. May napakagandang dahilan ang Diyos kung bakit ikaw at nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang lahat ng tao sa mundo. Maging anumang lahi, ang Diyos ang lumikha dito. Sa kasamaang palad po, in Genesis chapter 3, pumasok ang kasalanan, at sa pagpasok ng kasalanan, nasira ang ugnayan ng Diyos at ng tao na kanyang nilikha. Nang pumasok ang kasalanan, na-break yung fellowship sapagkat hindi kayang harapin ng Diyos ang isang taong makasalanan. At dahil po dito, sa pagkakaroon ng sangkatauhan ng tao, ay nahiwalay ang Diyos at ang tao. Samantalang ang very dahil po sa kasalanan, ang tao ay napahiwalay sa Diyos. So ang Diyos ay napahiwalay sa tao. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took the in the Garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. So ang kauna-unahang utos ng Diyos sa tao ay huwag niyang kakainin ang tree of the knowledge of good and evil. At ang sabi ng Diyos, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So mahigpit po ang utos ng Diyos sa tao. Inuutos ng Diyos. At ang utos, huwag mong kakainin yung tree of the knowledge of good and evil. Pero lahat ng nasa paligid mo, you can eat of it. Iisa lang yung utos ng Diyos na yun at may kinalaman pa sa pagkain. No? So yun ang bili ng Diyos. Ano nangyari ho? No? Ano nangyari? In Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman, by the way, sa Genesis chapter 2, ang kausap pa lang po ng Diyos dito ay ang lalaki. Wala pa po dyan yung babae. Wala pa si Eva. Si Adan pa lang yan. So kay Adan niya ibinili niyan na huwag niyong kakainin yung tree of the knowledge of good and evil. You shall surely die. So yung kamatayan ang naging kaparusahan. O ang kamatayan ang magiging kaparusahan kapag sinuway nila ang utos ng Diyos. In Genesis chapter 3, verse for food. And it was a she took ang babae.
din ang iniuutos ng Diyos sa kanila. Hindi lang siya mabuting pagkain, kundi sabi niya magandang tingnan. Siguro napakaganda po nung bunga, nung puno, no? And thirdly, the tree was to be desired to make one wise. Magiging matalino ako. Masarap siya na pagkain, magandang tingnan, magandang pagmasdan, kahali-halina, at tatalino ako. Kaya, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. So maliwanag po na merong paglabag na ginawa ang mag-asawa sa utos ng Diyos. Iisang batas pa lang yun. Iisa pa lang yung iniuutos ng Diyos sa kanila. Na kainin nagbawal ng Diyos na kainin nila. Marami hindi niya ba na si Eva at si Adan? Pero nung likha po kasi ng Diyos ang tao, hindi siya nilikhang robot. Nung nilikha ng Diyos ay binigyan siya hindi at mayroong desisyon. Na inilagay ay nagpapahayag po yan ng freedom ng isang tao. Kaya yung utos po ng Diyos kaninang binasa natin dito sa Genesis chapter 2, nilabag na sa chapter 3 ng mag-asawa. Pati si Adan, yung siyang mismong binilinan ng Diyos na huwag gagawin niya. At syempre, ang Diyos po ay totoo. Sabi sa Isaiah 50, made a separation between you and your God. So ano po yung nagpahiwalay sa Diyos at sa tao? Kasalanan. Ano po yung kasalanan? Paglabag sa utos ng Diyos. Utos ko, you will share at mag-separate. I say, have hidden his face from you so that he does not hear. So kaya tinutuon ng Diyos yung kanyang sinabi. At yung pong death doon, bagamat nagdulot ng physical death, pero ito po ay nagdulot din ng spiritual death. Si Adan ay namatay din at ang lahat ng tao na sumunod na saling lahi ay nakaranas na ng kamatayan. Pero ang una pong nangyari doon ay nagkaroon ng spiritual death. Nagkaroon ng separation ang tao at ang Diyos dahil po sa kasalanan. So ano ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos? Kasalanan, yung pagsuway sa iniuutos ng Diyos. Yung paglabag sa iniuutos ng Diyos. May solusyon pa ba? Kayari na yun, all have sinned
at hanggang sa isisilang pa sa susunod na mga panahon. Sabi po ng Romans chapter 3 verses 10 to 12, lahat ay nagkasala. At wala pong moral ladder. Ibig sabihin, everyone stands because babae, lalaki, matanda, bata, ay equally guilty. And if we are that alam naman natin, mamamatay talaga ang tao. At yun po ay bunga ng kasalanan yun. So originally, dinisign pala ng Diyos ang tao na hindi mamamatay. Nilikha pala ng Diyos ang tao na hindi mamamatay. Kaya siya nagkaroon ng kamatayan dahil sa kasalanan. At dalawang uri ng kamatayan na naranasan ng tao. Ang physical death, that you will cease to exist. Sabi Romans chapter 3, naman gaano ka, you are still a sinner. No one ang naging nature tuloy ng tao hindi para hanapin ang Diyos. Naging makasalanan dahil nagkasala tayo, kundi dahil tayo ay nagkakasala. Have turned aside. We became worthless. God. Prior to sin, bago nagkasala ang tao, ang pero nung magtatapos magkasala ng tao, worthless. Ang bigat ng kasalanan, no? Hindi yung bunga yung disobedient ng tao. No one does good. So, anong consequence? Of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. At ito po ay nagbunga ng eternal separation sa tao at sa Diyos. Kaya, nung kinain ni Eva at ni Adan yung bunga, nagkaroon po ng spiritual death. Separation from God. And then later on, namatay din sila physically. Ang Romans 3:23, ang sabi po, for the wages of sin is death. And again, it talks about spiritual death and physical death. Kaya wala pong tao sa mundo papanang, sa tama at itinakdang panahon ng Diyos para sa Kanya.
Kaya ikaw at ako, dadating po yung time na yun. Hindi lang natin alam kung paano. Pero ang isang sigurado, kahit anong ingat natin sa katawan natin, kahit anong alaga natin sa katawan natin, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadating po yung panahon na yon, mamamatay tayo physically. Ang malungkot po ay spiritually. Magkaroon ng eternal separation from God. Dahil po sa mahal, hindi dahil karapat dapat siyang mahalin. Dahil natin lumabag na siya sa mamamatay ka pag nilabag mo yan. Pero dahil ng Diyos sa tao, hindi dahil sa katunayan, lahat ng tao ay makasalanan. Kaya walang kaakit-akit sa tao para siya ay mahalin. Pero niloob at ninais ng Diyos na mahalin niya pa rin ang isang makasalanang tao. Kaya po, dito natin naranasan ang grace ng Diyos. Ano po yung grace? Grace is God's unearned favor. Ito po ay biyaya ng Diyos na hindi natin pinaghirapan at hindi tayo gumawa ng anumang pabor sa Diyos para tayo ay so ang pagmamahal sa Diyos para ipagkaloob niya ang kanyang biyaya sa atin. And I am not talking about yung mga materials o yung mga biyayang material ng Diyos na ibinigay sa atin ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Paliwanag ko yan. So ito pong grace na ito ng Diyos, we did nothing to deserve it. We don't deserve the grace of God. We don't deserve the love of God. We are all sinners, bound to death. We are all bound to hell because we are all sinners. No one is righteous, no, not one. And God said, the moment you sin, you die. Death. And who initiated this? It's not us. It was God. His grace. Itong serve it, He initiated it. God loved us while kaya po salvation originates kaya bakit kailangan mga kapatid separation from God dahil sa kasalanan. Kaya kailangan siyang physical death talagang mangyayari. Mabubuhay for ng walang tao. Sakit ka at kahit anong gawin mo pa, mamamatay. That we can
do about the physical spiritual, ang from God. In-initiate ginawa, but God, while we cry, bakit to kailangan mamatay ang Panginoon? Kailangan bayaran yung kailangan bayaran dahil makasalanan tayo. Galob niya yung kanyang bugtong, yung ating mga kasalanan, at akuin yung kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ultimate expression kaloob yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya ang umako ng ating mga kasalanan para ikaw at ako na makasalanan ay makasumpong ng kapatawaran. Kasi kung hindi po tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan, yung kasalanan, then tayo po ang dapat na maparusahan. Physical Romans 5:8 verse ang kanyang sa pamamagitan ng mga kapatid deserve what we did. What we save our work save us Jesus. Kung ano ang Diyos ng may kasalanan,
Wala ho sa atin ang kayang magbayad sa ating kasalanan. Tayo ay wag suffer ng the only person qualified to do that, Jesus Christ. Para mangyari po yun, dahil hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Kaya kailangan siya magkatawang tao para merong taong mamatay on our behalf bilang kabayaran sa ating kasalanan. Kaya tinako ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan at inako ng Panginoong Hesus ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Kaya po, ang biyayang ito ng Diyos is a gift. And gifts are received, not achieved. Tinatanggap lang natin yon. Hindi yun natin pinagsisikapang mapasa atin yon. Kaya po in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, walang sino mang tao ang makapagyayabang sa harapan ng Diyos na kaya siya naligtas dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang mga accomplishment, kaya siya naligtas. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace. So naintindihan na natin kung ano yung grace. Ano po? Ano yung biyayang tinutukoy dyan? At yun po ay walang iba ng ipinagkaloob ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang ating mga kasalanan at akuin ang parusa ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung grace. Kaya sabi diyan, for by grace you have been saved through faith. And because of that, pinanampalatayanan po natin yon. Well, in fact, wala rin po tayong kakayahang manampalataya kung tutuusin. Kasi if we are spiritually dead, then ang dead person, wala pong kakayahan para magkaroon siya ng faith in God. Kaya ang Diyos din natin faith sa atin. Kaya ho tayo nanampalataya. Diyos pa rin ang kumilos para mabuksan ang ating isipan, mabuksan ang ating puso upang manampalataya, paniwalaan ang finished work ni Jesus Christ sa cross. Diyos pa rin po ang kumilos doon. Yung biyaya ng Diyos, triggered by His love, no? Nag-result po ito ng pagkakaroon natin ng faith sa Kanya, at dahil po dito, tayo ay napatawad at naligtas. Paghingi ng tawad sa kasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ako ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi nyo na ho kailangan isa-isahin pa yon. Ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at pinananampalatayanan kita, Panginoon. That's the only time that you are forgiven and that you are saved. Kaya sabi po sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Wala tayong kabahabahagi po dito. Ito ay regalo ng Diyos. Imagine niyo po, sino po dito sa inyo, although I'm not comparing you with God, but just to understand the context of it. Sino po sa inyo dito ang magririgalo
sa kanyang kaaway. Tingin ko po wala no? Huwag nyo nang itaas ang kamay ninyo at mabibisto kayo. Tanong ko po, ririgaluhan nyo ba ng pinakamagandang regalo pinakamaganda, pinakamahal na regalo at aabutan mo yung kaaway mo? Just for us to understand, mga kapatid, ganito ang ginawa ng Diyos. Tayo'y kanyang mga kaaway. We were all enemies of God because of our sin, and yet He gave the best gift. That is grace. And that gift is His Son, Jesus Christ. At nung inirigalo niya yung kanyang anak, duguan yung anak niya. Pinako sa krus, namatay. Para akuin lang ang ating kasalanan at ang kaparusahan ng ating kasalanan. Kaya wala ho tayong maipagyayabang sa ating kaligtasan. Now, Jesus is fully God and fully man. As I have explained, kailangan mamatay dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Physical death and spiritual death. Si Jesus Christ po napahiwalay sa Ama yan, kaya nung siya'y nakabayubay sa krus, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? He was forsaken of His Father when He was on the cross under the heat of the sun and He was dying. Kaya sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Kaya po kailangan maging tao. Kailangan maging tao ang Diyos para po mabayaran ng kasalanan. At kailangan ang pwedeng magbayad lang ng kasalanan natin ay walang kasalanan. Kaya hindi po pwedeng tao rin na katulad natin ang mamamatay para on our behalf. Kaya wala pong organisasyon, walang simbahan, walang kahit sino mang tao ang pwedeng magbayad ng ating kasalanan dahil makasalanan din yon. Because all have sinned and come short of the glory of God except Jesus Christ. Kaya siya lang po yung qualified, highly qualified para tanggapin ng Diyos Ama. Kaya ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao. Siya yung naging substitute natin. He bore our sin. The punishment meant for us fell on Him. Sabi yung 2 Corinthians 5:21. For our sake, in obedience to His Father in heaven. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Yan po ang grace. Yan po ang love ng Diyos. For our sake, for you and I, please don't forget, we are all sinners. We are guilty before God. Deserve to be punished. Deserve to die. And to be eternally separated from God. Pwede namang gawin ng Diyos yan i-wipe up ang buong humanity and then mag-create ulit ng panibagong tao. But He did not. Instead, sabi diyan, for our sake, He made Him, Jesus Christ, to be sin who knew no sin. Clearly, ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nagkasala kahit kailanman.
Kaya siya ang pinaka-qualified and the only qualified person to die on our behalf. Upang nang sa ganon, maging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Because we are all unrighteous before God. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, that confirms the gospel. The payment was accepted by God the Father. The just and because of His resurrection, the penalty of death was defeated. Kaya ang sino mang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, bagamat dadanas ng physical death, pero hindi siya dadanas ng eternal separation from God. Na wala na pong pinakamagandang blessing kundi yan. Kasi yumaman ka man ng todo dito sa mundong ito at sumikat ka man sa mundong ito, magtagumpay ka man sa mundong ito, eventually, you will die. At ang lahat po ay haharap sa banal na Diyos. Kaya ito po, no other name saves except the name of Jesus. Exclusive po kay Jesus Christ lang yan. Exclusive na si Jesus Christ lang po ang way to salvation, at si Jesus Christ is sufficient enough to save sinners like you and I. Enough na po siya. John 14:6 says, Jesus said to him, I am the way, I am the truth, and I am the life. At sabi ng Panginoong Jesus, no one comes to the Father except through me. So if you want to do it the other way, you cannot make it to the Father. Because there is only one way to God the Father, and that is through His Son, Jesus Christ. Wala pong ibang ibinigay na daan ang Diyos patungo sa Kanya, kundi ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Acts chapter 4 verse 12, and there is salvation in no one else. We cannot get clearer than that. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. And that is through the name of Jesus Christ. Kaya, if you reject Jesus Christ, ika nga ng mga Pilipino, para ka nagtampo sa bigas. Wala nang way. If you think may ibang way patungo sa langit, patungo sa Diyos Ama, then you are mistaken. Because Jesus Christ clearly said, I am the way, not I am a way. He said, I am the way. Hindi niya po sinabing isa siya sa mga daan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, is siya lang ang daan. I am the way and not I am a way. And the truth and the light. And to make it more clearer, sabi niya, no one, whoever you are, no one comes to the Father except through me. And there is salvation in no one else.
said, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. And that is only to the name of Jesus. So, how do we receive that God's gift? Sino po ang gusto ditong mabigyan ng regalo ngayong umaga? Sino po ang ayaw? Kahit ano pa yung regalo niya, basta regalo, di ba? Masaya tayong tinatanggap. Bire mo, libre yan. No? Pinigay sa'yo. Special. Now, God is offering you this gift. Mapapasayo lang yung gift na yan pag tinanggap mo. Pero pag hindi mo tinanggap, hindi mapapasayo yan. Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili. In-offer niya yan, in-open niya yan. Now you have to trust Him. You have to rely on Him. And you have to surrender your life to Him. If you do that, if you put your trust and your reliance on God and you surrender your life to God, that is an expression of your faith in God. Well, of course, after we have been saved, it is expected of us na tayo po ay susunod na sa kalooban ng Diyos. Doon na po papasok yung ating mga mabubuting gawa. Hindi para maging daan sa ating kaligtasan, kundi bilang ekspresyon na dahil tayo'y ligtas na, dapat kinakakitaan na tayo ng mabuting gawa. Hindi po daan sa kaligtasan ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay resulta ng pagiging ligtas mo. Kaya makikita natin ang pattern na yan sa Old pagkaalipin sa Ehipto, sa pagkaalipin sa Ehipto, at nandoon na sila sa wilderness, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga tunin at patakaran na kanilang dapat sundin para makakalooban ng Diyos. At yung pong faith na ito is personal. Hindi po pwedeng save na yung tatay ko, damay na ako doon. Hindi pwedeng save na yung asawa ko, damay na ako doon. No, this is personal. This is individual, you and God. Individual ang dito. Paano po ang expression natin ng pananampalataya? Ang kasalanan at lumapit sa Diyos. Turning from sin and then you turn to God. No? And it is expressed through repentance. Kailangan po merong taimtim na pagsisisi, pag-amin at pagsisisi sa kasalanan. Aminin man natin o hindi, pero yun ang katotohanan na tayo talagang makasalanan as we have seen from the scriptures. All have sinned and come short of the glory of God. All of us are sinners, lahat tayo. Kaya meron tayong kailangan pagsisihan dahil meron po tayong kasalanan. At ilagak natin yung pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ipinagkaloob ng Diyos Ama upang maging daan para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at may magbayad ng kamatayan bilang kaparusahan sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, sa sandaling ito, alam ko po na maliwanag pa sa sikat ng araw ang mensahe ng Diyos sa atin.
At sa sandali pong ito, narito po ang aking challenge. Hindi natin kailangang lumapit sa harapan. Hindi rin kailangan ng pagtaas ng kamay. Ang mahalaga ay ang tapat na tugon ng puso sa Diyos. Niling ko po na ang lahat ay yumuko. Magkaroon po tayo ng katahimikan. Kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon ngayon, kung nararamdaman mong tinatawag ka niya at siya ay nangungusap sa iyo sa mga sandaling ito, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa galaw ng katawan, kundi sa pananampalataya ng puso. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, aanyayahan kitang gawin ito ngayon, diyan mismo sa iyong kinauupuan. Habang nakasara, nakapikit ang iyong mga mata, danhin mo ng malalim ang presensya ng Diyos. At kung ikaw ay handa na isuko ang buhay sa Diyos, magsisi sa iyong mga kasalanan, aminin sa harapan ng Diyos. It's between you and God. Na ikaw ay makasalanan at handa mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Manalangin ka kasama ko mula sa puso, hindi lang sa labi. At kung ikaw ito, kaibigan, sundan mo ng malakas o mahina o sa loob mo lang ang mga panalangin ito, pero gawin mo itong taimtim sa iyong puso. Amang Diyos, lumalapit ako sa iyo sa mga oras na ito. Inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko ang iyong awa at kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Naniniwala ako na si Jesucristo ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng bagong buhay. Inilalagay ko ang aking buong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tinatanggap ko ang iyong biyaya. Tinatalikuran ko ang aking dating makasalanang buhay at isinusuko ko ang aking puso at buo kong pagkatao. Patawarin mo ako. Linisin mo ako. Gawin mo akong bago. Mula sa araw na ito, ako ay sa iyo na, Panginoon. Salamat sa kapatawaran
maging sa kaligtasan. Salamat sa bagong buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Habang nakapikit pa ang inyong mga mata, gusto kong sabihin ito sa inyo. Kung taimtim mong ipinanalangin ang panalangin yan, ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay pinatawad, tinanggap, at iniligtas. Hindi dahil sa gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Mga kapatid, ito ang Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa sangkatauhan. Amen and amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po ay